Winasak nila ang aking pamilya, ngunit hindi ang aking kaluluwa. Habang nagpapakapagod ako sa ibang bansa para iligtas ang kumpanya, silang dalaway nagpapakasarap sa mismong kama ko. Wala kang kwentang babae, Isa. Ang walang awang sumbat ni Edo. Ngunit nang makita nilang ako, ang bagong may-ari ng lahat ng inaasam nila, nanginig ang mga traidor. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng aking paghihiganti? Hayaan mo na ang tangang yon sa Singapore, Edo. Hayaan mo siyang magpakapagod doon. Ang mahalaga naman, buwan-buwan ay nagpapadala siya ng pera para sa atin. Ikaw ang reyna ko dito, Maria. Ang boses na yon, ang boses ng aking asawa na si Eduardo, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa aking dibdib. Dahan-dahang hinihiwa ang bawat himaymay ng aking puso. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo ng sarili naming bahay, basang-basa ng ulan at nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumampal sa aking pagkatao. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang malaking kahon ng baka na nakabalot sa makulay na papel. Sa loob niyon ay ang mamahaling bupbel na 3 buwan kong pinag-ipunan. Tinitiis ang gutom at pagod sa Singapore para lamang may mairigalo sa ika-7 kaarawan ng aming anak na si Ma. Sorpresa sana ang aking pag-uwi. Gusto ko sanang makita ang kislap sa mga mata ng aking anak at ang higpit ng yakap ng aking asawa matapos ang 1 taon naming pagkakalayo. Ngunit ang sorpresang yun ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid, narinig ko ang maharot na tawa ni Maria, ang babaeng itinuring kong parang kapatid, ang matalik kong kaibigan na pinagkatiwalaan kong mag-alaga sa aking pamilya habang wala ako. Kahit kailan talaga, ang bad mo, Edo. Pero sa bagay, ang manhid naman kasi ng asawa mo. Akala niya talaga, ang kumpanya niyo ang inililigtas niya. Hindi niya alam na ang mga date natin ang binabayaran niya. Ang bawat salita nila ay tila mga patak ng asido na tumutulo sa aking kaluluwa. Napasandal ako sa malamig na pader. Nararamdaman ang bigat ng bawat sakripisyong ginawa ko sa ibang bansa. Naalala ko ang mga gabing umiiyak ako sa lungkot habang naglilinis ng banyo sa Singapore. Ang mga hapong tinitiis ko ang mura ng aking amo. At ang mga araw na kahit masama ang pakiramdam ay pinipilit kong magtrabaho para lamang may maipadala sa kanila. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ang pawis at dugo na inilaan ko para sa kinabukasan ng aming pamilya ay ginagamit lamang nila sa kanilang pagtataksil. Nabitawan ko ang hawak kong regalo para kay Maya. Walang tunog ang pagbagsak niyon sa makapal na alpombra, ngunit sa aking pandinig, tila ito ang huling hininga ng aking pag-asa. Ang aking mga kamay na dati sanay sa mabibigat na gawain ay biglang nanghina at nanginig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipain ang pintong iyon at kaladkarin sila palabas. Ngunit ang lalamunan ko ay tila binuhusan ng semento. Walang boses na lumabas. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malapot at mainit na luha na dumadaloy sa aking pisngi. Humahalo sa malamig na tubig ulan na nanunuot sa aking kasuotan. Muling narinig ang tinig ni Eduardo, ang lalaking ipinangako kong mamahalin hanggang sa huling sandali. Don't worry, babe. Malapit na nating makuha ang lahat ng titulo ng lupa mula sa mga magulang niya. Kapag nangyari yon, hindi na natin siya kailangan. I'll make sure na hinding-hindi na siya makakabalik sa bahay na to. Kasunod niyon ay ang tunog ng kanilang paglalambingan. Isang tunog na nagpakasuklam sa akin hanggang sa kailaliman ng aking buto. Ang bahay na ito, na binuo ko mula sa pangarap at pagtitiis, ay naging isang pugad ng mga ahas. Ang bawat sulok na dati puno ng saya ay tila dinumihan na ng kanilang presensya. Paano nila nagawa ito? Paano nagawang talikuran ni Eduardo ang lahat ng pinagsamahan namin dahil lamang sa isang mapanilang na babae? At ang aking mga magulang,
Ang kanilang pinaghirapang lupa ay balak ding nakawin ng taong tinulungan nila noong walang-wala pa ito. Ang utang na loob na palaging binabanggit ni Eduardo ay isa lamang palang maskara para sa kanyang kasakiman. Dahan-dahan akong tumalikod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kailangan ko munang iligtas ang aking sarili bago ko sila malunod sa sarili nilang kasamaan. Habang humahakbang ako palayo sa pintong iyon, bawat yabag ng aking paa ay tila isang sumpa. Ang Isabela na mahina, ang Isabela na martir at sunod-sunuran ay naiwan sa loob ng silid na yon kasama ang kanilang mga kasinungalingan. Lumabas ako ng bahay at sinalubong ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Sa gitna ng dilim ng gabi, tumingala ako sa langit at hinayaang hugasan ng ulan ng aking mukha. Ang bawat patak ay tila nagpapatibay sa aking pasya. Hindi ako papayag na manatili silang masaya habang ako ay nagdurusa. Hanggang kailan kaya nila kayang panindigan ang kanilang mga tawa. At sa oras na malaman nilang ang bawat sentimong ginagastos nila ay may katumbas na kabayaran, saan kaya sila kukuha ng lakas para harapin ako? Tumayo ako doon, mag-isa at wasak, habang ang anino ng aming bahay ay tila isang higanting halimaw na handang lumamon sa sinumang mahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magiging bagyo na wawasak sa kanilang ginawa. Sino nga ba ang tunay na talo sa laban na ito? Ang babaeng nawalan ng lahat o ang mga taong akalang nakuha na ang lahat? Ngunit ang totoo'y naghuhukay na ng sarili nilang libingan. Wala ka na ngang ibang ginawa, kundi ang maging pabigat. Reklamo ka pa ng reklamo isa, pasalamat ka at pinakasalan pa kita kahit wala ka namang maipagmamalaki. Ang mga salitang iyon ni Eduardo ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Isabela habang nakatayo siya sa ilalim ng nagngangalit na ulan. Sariwa pa sa kanyang gunita ang araw bago siya umalis patungong Singapore. Noon ay naglalakas loob siyang magtanong kung bakit kailangang isanla ang maliit na lupang iniwan ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang tanging tugon ni Edo ay ang pandidilat ng mga mata at ang masakit na paalala tungkol sa utang na loob. Pinagtapos siya ni Edo, tinulungan ng kanyang ama sa ospital nung mga panahong walang-wala sila. At ang kabayaran yon ay ang habambuhay na pagkakagapos ng kanyang kaluluwa sa pasasalamat na naging lason. Habang hinihimas ni Isa ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga bakas ng kalyo dahil sa walang tigil na pagkayod sa ibang bansa, muling naglaro sa kanyang isipan ang mukha ni Maria. Naalala niya kung paano ito naging napakabait noong mga huling gabi bago ang kanyang paglipad. Huwag kang mag-alala, Isa. Ako na ang bahala kay Edo at kay Maya. Ituring mo na itong tulong ko sa matalik kong kaibigan. Ang sabi ni Maria noon habang yakap-yakap siya. Ngayon, ang yakap na yon ay tila pagyakap ng isang sawa na dahan-dahang sumasakal sa kanya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Naramdaman ni Isa ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Dahilan upang mapatalon siya sa gulat. Sa gitna ng dilim at basang kalsada, bumadya ang mukha ni Tita Flora, ang kapitbahay nilang matagal nang nakasaksi sa kanyang mga paghihirap. Diyos ko, Isa, ikaw ba yan? Ang bulalas ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala at gulat. Agad siyang hinila ni Tita Flora patungo sa masisilungan, malayo sa paningin ng mga tao sa loob ng bahay ni na Eduardo. Doon, sa ilalim ng maliit na bubong ng tindahan ni Tita Flora, narinig ni Isa ang mas masakit pang katotohanan. Halos 1 buwan pa lamang daw ang nakakalipas. Matapos siyang umalis, ay dinala na ni Eduardo si Maria sa loob ng bahay. Ang mga gamit ni Isa ay unti-unting iniligpit at pinalitan ng mga bago. Akala namin ay alam mo, anak, dahil ang balita sa amin ni Maria ay nagkasundo na raw kayo na siya na ang tatayong ina ni Maya habang nandoon ka. Ang pahayag ni Tita Flora
na tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Isa. Dahan-dahang kinuha ni Isa ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa kabila ng panginginig ng mga daliri, binuksan niya ang kanyang online banking app. Doon ay nakita niya ang listahan ng mga perang ipinadala niya buwan-buwan. Ang perang dapat ay pambayad sa utang sa bangko at pambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat petsa ng kanyang pagpapadala, may katumbas na malalaking gastusin sa mga mamahaling botika, department store, at mga restaurant na hinding-hindi mapupuntahan ni Edo kung wala ang kanyang padala. Ang kanyang pawis ay ginawang luho ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Hindi nila ako matatalo ng ganito lang. Ang bulong ni Isa sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng determinasyon sa gitna ng paghikbi. Pinunasan niya ang kanyang mukha at tumingin sa malayo. Nagpasya siyang huwag munang magpakita. Kung akala ni na Eduardo at Maria na siya ay isang tangang biktima na madaling mauto, hahayaan niya silang maniwala roon. Sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang kanyang katahimikan bilang sandata. Kinabukasan, sa harap ng gate ng paaralan ni Maya, nanatiling nakatago si Isa sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa pananabik na may halong takot. Maya-maya pa, lumabas na ang mga bata mula sa silid-aralan. Nakita niya ang kanyang 7 taong gulang na anak, ang kanyang munting si Maya na tila lumaki at tumangkad sa loob ng 1 taon. Ngunit ang nangiti sa mga labi ni Isa ay agad na naglaho nang makita niya ang kotseng huminto sa tapat ng bata. Lumabas doon si Maria, nakasuot ng isang mamahaling damit at tila isang tunay na donya. Nakita ni Isa kung paano tumakbo si Maya patungo kay Maria at yumakap dito ng mahigpit. "Mama Maria, look! I got a star today!" Ang masayang sigaw ng bata. At ang masakit, ang kanyang anak ay tumingin kay Maria nang may paghanga, habang si Maria naman ay nagkunwaring mapagmahal na hinaplos ang pisngi ng bata. Napakagatlabi si Isa, ang lasa ng sarili niyang dugo ay nanunuot sa kanyang dila. Ang bawat haplos ni Maria sa kanyang anak ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang posisyong dapat ay sa kanya, ang tawag na mama, na para lamang sa kanya, ay ninakaw na rin ng babaeng itinuring niyang kaibigan. Sa gitna ng mataong kalsada, tumayo si Isa na tila isang estatwa, habang ang paligid ay nagiging malabo dahil sa muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ang laso ng pagtataksil ay tuluyan na ngang kumalat, hindi lamang sa kanyang pagsasama kay Edo, kundi maging sa isipan ng kanyang sariling anak. Paano niya mababawi ang pagmamahal ng kanyang anak kung ang tingin na nito sa kanya ay isang ina na nang-iwan? At sa oras na malaman ni Maya ang katotohanan, kakayanin kaya ng bata ang sakit na dulot ng mga kasinungalingang itinanim sa kanyang murang isipan? Tinalikuran ni Isa ang tanawing iyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit may kasiguraduhan. Hindi pa tapos ang laban. Ang bawat luhang pumatak sa sementong yon ay magiging mitya ng isang apoy na tutupok sa lahat ng kasamaang ginawa nila sa kanya. Sapat na ba ang pagmamahal para magpatawad? O kailangan munang dumaan sa apoy ng paghihiganti para makamit ang tunay na katarungan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Maria palayo sa paaralan ay tila pag-ikot din ng isang kutsilyo sa loob ng dibdib ni Isabela. Nanatili siyang nakakubli sa likod ng malaking puno. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa magaspang na balat niyon hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang habulin ang sasakyan at bawiin ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mapagpanggap na babaeng yon. Ngunit ang boses ng katwiran sa kanyang isipan ay mas malakas kaysa sa sigaw ng kanyang nagdurugong puso. Alam ni Isa ang laro ng mundong kanyang kinalalagyan. Kung lalabas siya ngayon na walang pera, walang pangalan, at basag-basag ang pagkatao, siya lamang ang magmumulang masama. Gagamitin ni Eduardo ang kanyang pag-alis patungong Singapore
Bilang ebidensya ng pagpapabaya, sasabihin nila sa hukuman na iniwan niya ang bata para sa sariling ambisyon. Sa huli, mawawalan siya ng karapatan kay Maya ng tuluyan. Ang katarungan ay madalas na panig sa kung sino ang may hawak ng titulo at pitaka. At sa sandaling ito, siya ay isang anino lamang sa sarili niyang buhay. Dahan-dahan siyang bumalik sa maliit na silid ni Tita Flora. Doon, inilabas niya ang bupel na nabasa ng ulan kagabi. Maingat niya itong pinunasan. Tila ba ang bawat bahagi ng laruan ay ang mismong sugat ng kanyang anak na kailangang gamutin. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at sa pamamagitan ng nanginginig na kamay, isinulat niya ang mga salitang magsisilbing pangako niya sa sarili at sa kanyang anak. Babangon si Mama. Hintayin mo ako, Maya. Tita Flora, pakiusap po. Ibigay niyo ito kay Maya kapag wala ang mga ahas sa paligid. Huwag na huwag niyo pong sasabihin na galing sa akin. Ang pakiusap ni Isa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Inabot niya ang regalo sa matanda, ang tanging koneksyong pisikal na maiiwan niya sa kanyang anak bago siya muling lumipad patungo sa kawalan. Biglang nabulabog ang katahimikan nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ay kislap bulag na lumabas sa screen. Huminga ng malalim si Isa, pinilit na pakalmahin ang kanyang nagdadalamhating tinig bago sumagot. Isabela, bakit hanggang ngayon ay wala pa ang padala mo para sa buwan na ito? Alam mo namang kailangan ng asawa mo ang pondo para sa bagong proyekto niya. Napakabagal mo talagang kumilos, para kang walang pinag-aralan. Ang bulyaw ng matanda sa kabilang linya, walang bahid ng pag-aalala kung kumusta na ang manugang na nagpapakapagod sa ibang bansa. Napapikit si Isa, ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag at mapagkumbaba. Isang huwad na pagsunod na bahagi ng kanyang plano. Pasensya na po, Ma'am Carmen. Nagkaroon lang po ng problema sa bangko dito sa Singapore. Sa susunod na linggo po ay doble ang ipapadala ko. Pakiusap po, alagaan niyo ng mabuti si Maya. Matapos ang tawag, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aiza. Iyon na ang huling beses na hahayaan niyang tapak-tapakan siya ng pamilyang Lopez. Ang kanyang utang na loob ay binayaran na niya ng higit pa sa sapat ng kanyang dugo, ng kanyang dangal, at ng kanyang pananatili sa malayo. Sa loob ng eroplano patungong Singapore, nakadungaw si Isa sa bintana habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng Maynila. Sa kanyang kandungan ay ang kanyang lumang passport, punong-puno ng mga tatak ng pagiging isang manggagawang Pilipino na tinitiis ang lahat para sa pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya aalis bilang isang biktima. Aalis siya bilang isang mandirigma na maghahasa ng kanyang tabak sa ibang lupain. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang lalaki sa katabing upuan ang biglang napaubo ng malakas at tila nahihirapang huminga. Ang lalaki ay nakaupo sa isang espesyal na upuan para sa mga tinaltalan o may kapansanan, mukhang isang mayamang negosyante, ngunit bakas ang panghihina sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangang tumayo si Isa at tinulungan ng lalaki. Alam niya ang mga ganitong sitwasyon dahil sa kanyang karanasan bilang tagapag-alaga noon sa Singapore. Maingat niyang inayos ang oxygen tank nito at binigyan ng tamang pag-asikaso hanggang sa kumalma ang paghinga ng lalaki. Salamat, Iha. Ang mahinang sabi ng lalaki nang bumalik na ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ako si Arthur. Napakabihira na ng mga taong may malasakit na katulad mo sa panahon ngayon. Ano ang pangalan mo? Isabela po, sir. Isabela de la Cruz. Ang simpleng sagot niya, hindi alam na ang pagtatagpong iyon ang magiging susi sa pintong magbabago sa kanyang tadhana. Sa mga mata ni Arthur, nakita ni Isa ang isang pagkakataon, isang liwanag sa gitna ng madilim na tunnel na kanyang tinatahak. Habang lumilipad ang eroplano sa gitna ng madilim na kalawakan,
Ang puso ni Isa ay tila isang bakal na unti-unting pinapanday sa apoy. Alam niyang sa kanyang pagbabalik, hindi na ang mahinang Isabela ang makikita nila. Samantala, sa bahay ng mga Lopez, masayang nagdiriwang sina Eduardo at Maria kasama si Doña Carmen. Ngunit ang kanilang katuwaan ay biglang naputol nang pumasok si Maria sa silid ni Maya at nakita ang isang makulay na kahon sa ibabaw ng kama ng bata. Kinuha niya ang maliit na papel na nakasingit doon. Habang binabasa ni Maria ang mga salitang "babangon si Mama", unti-unting namutla ang kanyang mukha. Ang baso ng mamahaling alak na hawak niya ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Alam niya ang sulat kamay na yon. Alam niyang ang babaeng akala nila ay nakakulong sa Singapore ay narito lamang sa malapit, nagmamasid at naghihintay. Saan kaya kukuha ng lakas si Maria para harapin ang multo ng kanyang pagtataksil? At sa pagpikit ng mga mata ni Isa sa loob ng eroplano, anong uri ng bangungot ang inihahanda niya para sa mga taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan? Hindi sapat ang luha para mabura ang pait ng kahapon. Kailangan ng bakal na loob para muling makatayo sa gitna ng sariling guho. Sa loob ng 2 taon sa Singapore, ang bawat patak ng pawis ni Isabela ay hindi na para sa pamilyang Lopez, kundi para sa kanyang sariling pagkabuhay. Hindi siya tumigil sa paglilinis ng mga mararangyang unit sa ilalim ng init ng araw. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng munting lampara, sa kanyang silid, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga libro ng pananalapi at pamamahala ng ari-arian. Sa tulong ni Sir Arthur na kanyang naging gabay at guro, ang dating Isabela na mahiyaing sumagot ay unti-unting naglaho. Tinuruan siya ni Arthur na ang mundo ng negosyo ay tila isang kagubatan. Kung hindi ka magiging matalino, ikaw ay lalamunin ng mga nagnanais ng iyong kapangyarihan. Ang bawat pirma mo, Isabela, ay dapat may kalakip na talino. Huwag mong hahayaang muling gamitin ng iba ang iyong puso bilang kanilang hagdan. Ang madalas na paalala ng matanda sa kanya. Isang hapon, habang nakatayo si Isa sa harap ng isang malaking salamin sa isang mamahaling butik sa Orchard Road, halos hindi na niya makilala ang sariling refleksyon. Ipinagupit niya ang kanyang mahabang buhok na dati paborito ni Eduardo. Ngayon, ang kanyang maikling buhok ay tila isang baluti na nagpapakita ng kanyang bagsik. Ang kanyang mga mata, na dati laging may bakas ng puyat at iyak, ay nagniningning na ngayon sa determinasyon. Sa kanyang pagsusuot ng isang itim na business suit, ang bawat tupi ng tela ay tila nagsasabing handa na siyang harapin ang anumang bagyo. Hindi na ako ang babaeng inutangan niyo ng loob. Ang bulong niya sa salamin, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ako na ang maniningil sa lahat ng kinuha niyo sa akin. Samantala, sa Pilipinas, ang kumpanya ni Eduardo ay tila isang barkong dahan-dahang lumulubog sa gitna ng dagat ng mga utang. Sa kabila ng kanyang yabang, hindi sapat ang kanyang talino para pamunuan ang negosyong binuo ng sipag ni Isa. Sa halip na bayaran ang mga obligasyon, ginamit niya ang pondo para sa mga maluhong party at mga regalo para kay Maria, sa paniniwalang siya ay isang henyo sa negosyo na hindi kailanman mabibigo. Huwag kang mag-alala, Edo. This contract will save us, ang nakangiting sabi ni Maria habang iniabot ang isang makapal na folder. Kailangan lang nating ipasok ang lahat ng natitirang assets natin dito. Once na mag-boom ang project na to, we will be richer than ever. Hindi na natin kailangan pang umasa sa padala ng ex-wife mo. Mula sa likod ng kanyang mga ngiti, ang isipan ni Maria ay abala sa paghabi ng sarili niyang plano. Lihim na siyang nakikipag-ugnayan sa isang abogado para ilipat ang ilang mahahalagang dokumento sa kanyang pangalan. Handang iwanan si Eduardo sa sandaling makuha na niya ang lahat ng maaari niyang mapakinabangan. Para kay Maria, ang pag-ibig ay isa lamang transaksyon at ang puso ni Eduardo ay isang puhunan na malapit na niyang kolektahin.
Ngunit hindi nila alam na ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay pinapanood mula sa malayo. Sa Singapore, ibinaba ni Isabela ang kanyang telepono matapos makatanggap ng ulat mula sa kanyang mga espiya. Ang kumpanyang pinapasukan ni Eduardo para sa Save All project nito ay isa lamang sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Sir Arthur. Isang bitag na dahan-dahang nagsasara. Oras na, Arthur, ang sabi ni Isa habang nakatingin sa skyline ng Singapore. I want to lead the Philippine operations. I want to be the one to sign the foreclosure of Lopez Realty. Ang mga kuko ni Isa ay mahigpit na bumaon sa hawakan ng kanyang upuan. Ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pangungulila kay Maya, ang bawat insultong natanggap niya mula kay Doña Carmen, at ang bawat hapdi ng pagtataksil ni Maria ay tila mga bala na handa na niyang pakawalan. Isang gabi, sinubukan ni Eduardo na tawagan muli ang numero ni Isa. Pagod na siya sa mga paniningil ng bangko at kailangan niya ng mabilis na pera. Ngunit sa halip na ang tinig ni Isa, ang boses ng isang operator ang kanyang narinig, nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Napasabunot si Eduardo sa kanyang buhok, nararamdaman ang lamig ng kaba na nagsisimulang gumapang sa kanyang likuran. Bakit hindi siya sumasagot? Nasaan na ang perang dapat ay nandito na? Ang galit na sigaw niya sa loob ng kanyang opisina. Binalibag ang mga gamit sa mesa na lumikha ng nakabibinging ingay sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kanyang galit, isang sobre ang iniabot ng kanyang sekretary. Ito ay isang formal na abiso mula sa bangko. Ang lupang iniwan ng mga magulang ni Isa, ang lupang isinangla niya ng walang pahintulot, ay opisyal na nang kinuha ng bangko dahil sa hindi pagbabayad. Napaupo si Eduardo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang pangalan ng kumpanyang nakabili ng lupa mula sa auksyon ng bangko. Isang kumpanya na ang pangalan ay hindi pamilyar. Ngunit ang mga inisyal ay tila isang pamilyar na pangako. Sino ang tunay na may-ari ng misteryosong kumpanyang ito? At paano haharapin ni Eduardo ang katotohanang ang lahat ng kanyang tinatapak-tapakan ay unti-unti nang bumabangon para siya ay lamunin? Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Lopez ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Sa loob ng kanyang opisina, pabalik-balik na naglalakad si Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga huling paalala mula sa bangko. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng ulan na unti-unting nagpapalubog sa kanyang kumpanya. Maria, paanong nangyari ito? Sabi mo ay magiging maayos ang lahat kapag pumasok tayo sa proyektong yon. Ang pasigaw na tanong ni Edo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Si Maria, na nakaupo sa sofa habang marahang pinaglalaruan ng kanyang bagong biling alahas, ay nagpakawala ng isang malamig na tawa. Hindi na ito ang malambing na Maria na nakilala ni Edo. Ang kanyang mga mata ay tila mga kristal na walang init. Huwag mo akong sisihin, Edo. Kasalanan lahat ito ng asawa mo. Kung mas malaki sana ang ipinadala ni Isabela buwan-buwan, hindi tayo aabot sa puntong kailangang isanla ang lahat. Napakadamot ng babaeng yon. Nagpapakasarap siya sa Singapore habang tayo rito ang nagdurusa. Ang mapanlinlang na sagot ni Maria, ginagamit ang bawat pagkakataon upang itanim ang galit sa puso ni Edo laban kay Isa. Habang nagtatalo ang dalawa sa isang malayong lalawigan, isang mas masakit na tagpo ang nagaganap. Ang mga magulang ni Isabela, sina Mang Teodoro at Aling Rosa, ay nakatayo sa harap ng kanilang maliit na bakuran. Ang kanilang mga lumang bayong na puno ng damit at ilang mahahalagahang gamit ay nakalatag sa lupa. Ang mga tauhan ng bangko ay dahan-dahang nagsasara ng kanilang pintuan. Nilalagyan ito ng kadena na tila ba kinakandado na rin ang lahat ng alaala ng kanilang buhay. Ang bawat hikbi ni Aling Rosa ay tila isang punyal sa katahimikan ng paligid. Ang lupang tinaniman nila ng pangarap para sa kanilang anak ay nakuha na dahil sa kasakiman ng manugang na
Itinuring nilang sariling anak. Ngunit bago pa sila tuluyang mawala ng pag-asa, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba at iniabot ang isang dokumento. Huwag po kayong mag-alala, Mang Teodoro. May isang mabuting loob na nakabili na ng inyong ari-arian mula sa bangko. Maari na po kayong bumalik sa loob. Ito po ang mga susi, ang sabi ng lalaki. Hindi nagpakilala ang nagmamay-ari, ngunit sa puso ni Aling Rosa, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Sa Singapore, nakatingin si Isabela sa kanyang computer screen. Pinagmamasdan ang larawan ng kanyang mga magulang na muling pumapasok sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Hindi pa ito ang oras para magpakita. Kailangang manatiling lihim ang kanyang pagkilos hanggang sa makuha niya ang lahat. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan ang kadiliman ng kalooban ni Maria ay tuluyan ng lumabas. Habang wala si Eduardo, mabilis na binuksan ni Maria ang maliit na vault sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay tila mga paa ng gagamba na mabilis na kinukuha ang bawat piraso ng ginto at mga bundle ng pera na natitira. Ito na ang kanyang pagkakataon. Naramdaman niyang malapit nang gumuho ang lahat at wala siyang balak na sumama sa pagbagsak ni Edo. Anong ginagawa mo, Maria? Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa pinto. Ang matanda ay tila mas lalong nanghina. Ang kanyang tungkod ay nanginginig sa kanyang hawakan. Nakita niya ang pagliligpit ni Maria ng mga alahas na pag-aari ng pamilya Lopez. Lumingon si Maria. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nag-iimpake na ako, matandang hukluban. Akala mo ba ay talagang mahal ko ang anak mo? Ginamit ko lang siya para makuha ang lahat ng ito. At ngayon, nawala na siyang silbi, iiwan ko na kayong parehong nabubulok dito. Napakawalang hiya mo. Pinalayas namin si Isabela dahil sa'yo. Ang sigaw ni Doña Carmen, itinaas ang kanyang tungkod upang saktan si Maria. Ngunit bago pa man ito tumama, mabilis na hinawakan ni Maria ang braso ng matanda at marahas itong itinulak. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Doña Carmen sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Walang awang tiningnan ni Maria ang matanda na ngayon ay hindi na makagalaw. Mamatay ka na kung gusto mo. Wala na akong pakialam sa inyo. Mabilis na lumabas si Maria, dala ang kanyang mga maleta. Iniwan ang matanda sa sahig na naliligo sa sariling hapo. Sa gitna ng gabi, umuwi si Eduardo na tila isang lantang gulay. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat pinto ay nakabukas at ang bawat cabinet ay hinalughog. Dali-dali siyang tumakbo sa kanilang kwarto at doon niya nakita ang kanyang ina. Nakahandusay at bahagyang nawawalan ng malay sa tabi ng nakabukas na vault. Nay, anong nangyari? Nasaan si Maria? Ang tanong ni Edo. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ngunit ang tanging nakita niya sa ibabaw ng kama ay isang piraso ng papel mula sa pulisya, isang formal na warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa mga fraudulent na dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Maria. Ang tunog ng sirena ng pulisya ay dahan-dahang lumalapit sa kanilang tahanan. Ang bawat huninyon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Napaluhod si Eduardo sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang kanyang ulo habang ang realidad ng kanyang pagkatalo ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Saan kukuha ng lakas si Eduardo para harapin ang bagyong siya mismo ang nagtanim? At sa Singapore, habang pinagmamasdan ni Isabela ang huling ulat ng kanyang mga tauhan, anong uri ng pakiramdam ang nananalaytay sa kanyang puso ngayong nagsisimula na ang paniningil ng tadhana? Ang amoy ng gamot at ang malamig na simoy ng aircon sa pampublikong ospital ay tila sumasakal kay Eduardo. Wala siyang pera para sa isang pribadong silid, kaya ang kanyang ina
ay nakahiga lamang sa isang masikip na ward kasama ang marami pang ibang pasyente. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher at ang mahihinang daing ng mga may sakit ay tila isang malupit na orkestra na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Sa bawat oras na lalapit ang nurse para sa listahan ng mga bibilhing gamot, tila ba tinitusok ng karayom ang kanyang puso. Wala na siyang mailalabas na kahit isang kusing. Pasensya na po, sir. Pero kailangan na pong mabili ang mga gamot na ito para hindi lumala ang kondisyon ng nanay niyo. Ang sabi ng nurse na may halong awa sa boses. Napayuko na lamang si Edo, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mukha. Ang lalaking dati ay tila hari, kung maglakad sa Makati, ay ngayon ay nagmamakaawa sa bawat taong makasalubong. Nang bumalik siya sa kanilang mansyon para sana kumuha ng ilang mahahalagang gamit na maaari pang maibenta, sinalubong siya ng isang kawan ng mga tao. Hindi sila mga kaibigan, kundi mga kapitbahay at maliliit na negosyanteng pinagkakautangan ni Yesiya. Nasaan ang pera namin, Eduardo? Magnanakaw, manloloko. Ang sigaw ng isang lalaking dati ay yumuyuko sa kakanya. Ang mga matang dati ay puno ng respeto, ay ngayon ay nag-aapoy sa galit. Ang hiya na nararamdaman ni Edo ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang natitirang dangal habang naglalakad siya sa gitna ng kanilang panunumbat. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakita niya ang mga dokumentong iniwan ni Maria bago ito tumakas. Doon niya nalaman ang lalim ng pagtataksil ng babaeng kanyang minahal. Hindi lamang pera ang ninakaw nito. Ginamit ni Maria ang kanyang pirma para sa mga pautang na hindi niya alam. At ang kumpanya ay nakabaon na sa bilyon-bilyong utang na hinding-hindi niya mababayaran sa buong buhay niya. Napaupo si Edo sa sahig, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga papeles na tila babasurang wala ng halaga. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, bitbit ang isang briefcase. Ginoong Lopez? Ako si Attorney Ramos. Kinakatawan ko ang isang malaking korporasyon na interesado sa iyong kumpanya. Ang panimula nito. Ang boses nito ay formal. Walang emosyon. Ngunit para kay Edo, ito ay tila tinig ng isang anghel na nag-aalok ng kaligtasan. Interesado silang bilhin ang lahat ng utang mo, pati na ang kumpanya, sa isang kondisyon. Ang pagpapatuloy ng abogado habang inilalatag ang isang dokumento sa mesa. Pipirmahan mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at kapalit niyon, babayaran nila ang lahat ng gastusin sa ospital ng iyong ina at ililigtas ka sa banta ng pagkakakulong. Nanginginig ang kamay ni Eduardo habang hawak ang pluma. Alam niyang sa sandaling tumama ang tinta sa papel, wala na siyang babalikan. Ang lahat ng pinaghirapan niya at ang lahat ng pinaghirapan ni Isabela na kanyang kinuha ay mawawala na sa kanya ng tuluyan. Ngunit naisip niya ang kanyang ina na naghihingalo at ang malamig na rehas na naghihintay sa kanya. Sa huli, ang takot ay nanaig sa kanyang yabang. Sa isang mabilis at mabigat na galaw, nilagdaan ni Edo ang dokumento. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang pagsuko ng kanyang kaluluwa. Matapos pirmahan, tumingin siya sa abogado ng may pag-asa. Sino? Sino ang nakabili? Sino ang bagong may-ari? Ang tanong niya. Ang boses ay paos at basag. Ang abogado ay hindi sumagot. Sa halip ay isang mapait na ngiti lamang ang sumilay sa mga labiin nito. Malalaman mo rin bukas, Ginoong Lopez. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong maging maayos para sa formal na turnover. Ang bagong CEO ay nais kang makausap ng personal sa iyong dating opisina. Nang makaalis ang abogado, naiwan si Edo na nakatingin sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga sapatos na dati ay laging makintab at gawa sa mamahaling balat ay ngayon ay may mga gasgas at dumi ng kalsada. Ang dulo niyon ay bahagyang nakabuka na rin, simbolo ng kanyang buhay na dahan-dahang nagkakawatak-watak. Naalala niya
kung paano niya pinagtatawanan ang mga lumang tsinelas ni Isabela noon at ang bawat tawa niyang yon ay tila bumabalik ngayon bilang isang masakit na sampal sa kanyang sariling mukha. Kinabukasan, pumasok si Eduardo sa gusali ng kanyang dating kumpanya. Ang bawat empleyado ay nakatingin sa kanya ng may halong pait at kuryosidad. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinakamataas na palapag, tila ba bumibigat ang kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng pintong may nakasulat na President and CEO. Inayos niya ang kanyang gusot na barong at pilit na kinalma ang kanyang paghinga. Handa na siyang lumuhod. Handa na siyang magpasalamat sa sinumang taong sumagip sa kanya mula sa hukay. Ngunit sa kanyang pagpihit ng doorknob, ang tunog ng pagbukas niyon ay tila isang mabagal na paghila sa kurtina ng isang trahedya. Sa loob ng opisina, nakaharap ang upuan sa malaking bintana. Nakatalikod sa kanya ang bagong may-ari. Ang tanging nakikita ni Edo ay ang mga gintong gupit ng buhok na sadyang napakapamilyar at ang tunog ng isang sapatos na may mataas na got na dahan-dahang tumatama sa sahig. Tila ba nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pagdating? Sino ang babaeng naghihintay sa likod ng upuang iyon? At kapag tuluyan ng humarap ang bagong may-ari, kakayanin kaya ni Eduardo na makita ang mga matang dati niyang minaliit na ngayon ay siya nang may hawak ng kanyang tadhana. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Eduardo. Dinig niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabilis at hindi mapakali. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking kaganapan. Nakatitig siya sa likod ng malaking swivel chair, naghihintay na humarap ang taong itinuturing niyang tagapagligtas. Maraming salamat po, boss. Ang pabulong na sabi ni Edo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pasasalamat. Hindi niyo po alam kung gaano niyo ako tinulungan. Handa po akong gawin ang lahat. Maglingkod sa inyo. Mabalik lang ang dangal ng pamilya ko. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang tunog ng pag-ikot niyon ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Nang tuluyan ng humarap ang bagong CEO, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Eduardo. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay biglang naglaho at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga kinalalagyan. Isabela, ang tanging lumabas sa kanyang mga labi, isang mahinang bulong na puno ng hindi paniniwala. Sa harap niya ay nakaupo ang isang babaeng tila nagmula sa isang marangyang panaginip. Ang Isabela na kanyang minaliit, ang Isabela na kanyang tinawag na pabigat at walang kwenta, ay wala na. Ang nakaupo sa kanyang dating trono ay isang reyna, malamig ang tingin, tuwid ang likod, at may awtoridad na hindi mapapantayan. Ang kanyang itim na suit ay tila isang baluti, at ang kanyang mga labi na may matingkad na pulang lipstick ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Maling tawag, Eduardo. Ang boses ni isa ay tila isang hiwa ng matalim na yelo. Sa loob ng opisinang ito, ako ang iyong boss. Ako ang nagmamay-ari ng bawat pader na ito, ng bawat lamesa, at maging ng bawat hininga ng kumpanyang ito na sinira mo. Napaatras si Edo. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Paanong nangyari ito? Nasaan ang pera mo? Ang sabi mo ay naghihirap ka sa Singapore. Tumayo si Isabela. Ang tunog ng kanyang sapatos na may mataas na got ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Edo. Kinuha niya ang x-ray at mga bill sa ospital ni Doña Carmen at marahas na inihagis ang mga ito sa tapat ng mukha ni Edo. Ang mga papel ay nagliparan bago dahan-dahang bumagsak sa sahig, tila mga tuyong dahon ng isang namatay na pangarap. Nakakatawa, di ba? Ang sabi ni Isa, ang kanyang tinig ay lalong lumalim sa pait. Ang kumpanyang ito, ang lupang isinangla mo, at ang buhay ng nanay mo, lahat yan ay binili ko
gamit ang perang ipinadala ko mula sa Singapore. Ang perang akala mo ay ninanakaw niyo ni Maria para sa inyong mga luho. Iyon din pala ang magiging tali sa leeg mo ngayon. Hindi nakapagsalita si Eduardo. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nagmukhang basura sa harap ng katotohanan ni Isabela. Sa gitna ng kanyang desperasyon, bigla siyang lumuhod sa harap ni Isa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa mga binti nito, umiiyak at nagmamakaawa. Isa, pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako, nabulag ako ni Maria. Pero isipin mo ang pamilya natin, isipin mo si Maya. Para sa anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang pagsusumamo ni Edo, ang kanyang luha, ay humahalo sa dumi sa sahig. Marahas na ihinaltak ni Isa ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Edo. Tiningnan niya ang lalaking dati niyang sinamba nang may halong puot at awa. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko para sa kaligtasan mo. Namatay na ang asawa mo, Edo. Namatay siya sa bawat gabing umiiyak siya dahil sa mga pangiinsulto mo. Namatay siya nung araw na pinalitan mo siya ng isang ahas sa mismong kama natin. Huminga ng malalim si Isa. Pinipigilan ang emosyong gustong kumawala. Tutulungan ko ang nanay mo. Babayaran ko ang lahat ng bill sa ospital dahil hindi ako katulad nyo. Pero kapalit nyon, pipirmahan mo ang dokumentong ito. Inilapag ni Isa ang isang legal na papel sa mesa. Isusuko mo sa akin ang lahat ng karapatan mo bilang ama ni Maya. Hinding-hindi mo na siya lalapitan. Hinding-hindi mo na siya kakausapin. Mawawala ka sa buhay namin ng tuluyan. Napatingin si Edo sa papel. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha. Ito na ang huling kabayaran. Ang lahat ng kanyang tinatago ay kinuha na ni Isabela. At ngayon, maging ang kanyang anak ay kailangan na rin niyang bitawan. Bago pa makasagot si Eduardo, biglang tumunog ang cellphone ni Isabela sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Tita Flora ay lumabas sa screen at may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Isa. Agad niyang sinagot ang tawag. Isa, anak, tulong. Ang boses ni Tita Flora ay puno ng takot at hingal. Si Maya, may mga lalaking kumuha sa kanya sa tapat ng school. Nakita ko si Maria Isa. Si Maria ang nag-utos sa kanila. Ang mundo ni Isabela na kani-kanina lang ay tila na sa ilalim ng kanyang kontrol ay biglang gumuho sa isang segundo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy ng matinding takot at galit. Nabitawan niya ang kanyang mamahaling ballpen na lumikha ng isang matalim na tunog sa sahig. Nasaan sila, Tita Flora? Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ni Isa, ang kanyang boses ay umabot sa kabilang panig ng opisina. Dahilan? Upang mapatingala si Eduardo ng may pangamba. Saan dinala ni Maria ang batang walang malay? At sa gitna ng tagumpay ni Isabela, paano niya maililigtas ang kaisa-isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng pera? Ang bawat salita ni Tita Flora sa kabilang linya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Isabela. Ang kanyang itinatag na baluti ng pagiging isang matatag na negosyante ay gumuho sa isang kurap lamang. Nawala ang lamig ng kanyang mga mata, napalitan ito ng isang nanunuot na takot na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Binitiwan niya ang kanyang telepono at ang tunog ng pagtama man yun sa sahig ay tila ang huling tibok ng kanyang pag-asa. Ang anak ko Edo, ang tanging lumabas sa mga labi ni Isa. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang CEO, kundi isang hikbi ng isang sugatang leon. Halos hindi na siya makahinga. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Dali-daling lumapit si Eduardo. Ang kanyang sariling muka ay nawalan din ng kulay. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, ang pagmamahal niya kay Maya, ang tanging natitirang bahagi ng kanyang pagkatao,
na hindi pa tuluyang nabubulok. Isa, sasamahan kita. Hahanapin natin siya. Ang sigaw ni Edo habang pilit na inaalalayan ang nanghihinang asawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, nagawa pa ring itulak ni Isabela si Eduardo. Ang kanyang galit ay muling nagapoy, mas matindi at mas mapanganib kaysa kanina. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Kung hindi mo pinapasok ang ahas na yon sa buhay natin, ligtas ang anak ko. Ang sumbat ni Isa, ang kanyang mga daliri, ay nakaturo sa dibdib ni Edo nang may panginginig. Tandaan mo ito, Eduardo. Kapag may mangyari sa anak ko, ikaw ang una kong papatayin bago ako sumunod sa kanya. Hindi na naghintay si Isa. Agad siyang lumabas ng opisina at tinawagan ang mga tauhan ni Sir Arthur. Sa loob ng ilang minuto, ang buong network ng mga gwardiya at pribadong investigador ay kumilos. Ang bawat kamera sa kalsada, ang bawat ulat ng traffic ay sinuyod nila. Samantala, sa isang liblib at madilim na bahagi ng benta sa Benkang, naririnig ang kalawit ng mga kadena at ang malakas na bugso ng hangin mula sa dagat. Doon, kaladkad ni Maria ang isang batang umiiyak at nanginginig sa takot. Ang dating maganda at maayos na mukha ni Maria ay tila naging isang maskara ng demonyo. Tumahimik ka, Maya. Huwag kang iiyak kung ayaw mong itapon kita sa dagat. Ang bulyaw ni Maria. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ang galit niya kay Isabela ay ibinubuhos niya sa bata. Para sa kanya, si Maya ay hindi na isang tao, kundi isang kasangkapan para makatakas siya sa batas at makapaghiganti sa kaibigang nagpabagsak sa kanya. Mama Isa, gusto ko kay Mama Isa. Ang paos na hikbi ng bata. Mahigpit na yakap ni Maya ang kanyang paboritong bubel, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng dilim. Nang marinig ang pangalan ni Isabela, lalong nagngit-ngit ang kalooban ni Maria. Hindi mo na makikita ang nanay mo. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa akin. Marahas niyang hinablot ang bubel mula sa mga kamay ng bata at itinapon ito sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasabay ng malakas na iyak ni Maya. Sa gitna ng kalsada, mabilis na pinapatakbo ni Isabela ang kanyang sasakyan. Kasunod ang mga tauhan ni Arthur. Nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang itim na van na namataan patungo sa pantalan. Ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Isa. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay puting-puti na dahil sa higpit ng kapit. Pakiusap, Diyos ko, wag ang anak ko, ang kanyang pabulong na dalangin, habang ang mga luha niya ay patuloy na dumadaloy ng walang tunog. Sa Benkang, habang hinihintay ni Maria ang isang bangka na maglalabas sa kanya ng bansa, hindi niya napansin na may isang anino na sumusunod sa kanya mula sa mga gilid ng mga container van. Isang figura na hindi kabilang sa mga tauhan ni Isa. Isang misteryosong presensya na nagmamasid sa bawat galaw niya. Nang makarating sina Isabela at Eduardo sa bukana ng pantalan, ang dilim ay tila lalong kumapal. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng mga barko sa malayo at ang hampas ng alon sa pampang. Bumaba si Isa sa sasakyan at ang kanyang mga mata ay agad na nahagip ang isang bagay sa sahig. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste, ay nakahandusay ang bubel na nabasag, ang regalo ni Isa na puno ng pangarap. At sa tabi niyon, may maliliit na bahid ng pula sa semento, isang patunay ng isang marahas na pagkakagulo. Ang puso ni Isabela ay tila tumigil sa pagtibok. Kasabay niyon, isang malakas na huni ng barko ang bumasag sa katahimikan ng gabi, hudyat na may isang sasakyang pandagat na handa nang umalis. Sa gitna ng hangin, may isang piraso ng kulay rosas na ruiban, ang ruiban mula sa buhok ni Maya, ang dahan-dahang lumilipad sa semento. Tila isang huling bakas na iniwan ng kanyang anak. Nasaan na si Maya? At sino ang misteryosong aninong sumusunod kay Maria
Sa dilim, ang bawat hakbang ni Isabela sa magaspang na semento ng pantalan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang kanyang mga mata, na pinatalas ng takot at pagmamahal, ay mabilis na sumuyod sa bawat sulok ng mga naglalakihang container van. Sa dulo ng isang luma at kalawanging tulay, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto. Doon, sa ilalim ng kumikislap at papatay-patay na ilaw ng poste, ay nakatayo si Maria. Mahigpit ang hawak sa braso ng isang nanginginig na bata. "Maria, pakawalan mo ang anak ko!" Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang kulog na bumasag sa ugong ng dagat. Lumingon si Maria. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kabaliwan. Sa kanyang kanang kamay ay kumikislap ang isang maliit na patalim. Ang dulo niyon ay nakatutok sa leeg ni Maya. Ang bata ay hindi na makaiyak ng malakas. Ang tanging lumalabas sa kanyang mga labi ay ang mahihina at putol-putol na hikbi na tila ba huling hininga ng isang ibon. "Huwag kang lalapit, Isa. Isang hakbang mo pa. Hinding-hindi mo na mayayakap ang batang ito." Ang bulyaw ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at lason. "Lagi na lang ikaw ang bida. Bakit ikaw ang laging pinagpapala? Mula noon, ikaw ang magaling. Ikaw ang may asawa. Ikaw ang may kumpanya. Ngayong wala na ako, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira." Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang malunod siya ng takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maria, mga matang dati niyang pinagkatiwalaan, ngunit ngayon ay puno na ng kabulukan. "Dahil hindi ako nagnanakaw ng buhay ng iba, para lamang sumaya, Maria." Ang malamig at matatag na sagot ni Isa. Ang bawat salita niya ay tila isang latay sa pagkatao ni Maria. "Ang inggit mo ang nagkulong sa'yo sa dilim, hindi ako. Tingnan mo ang sarili mo. Nakikipagpatayan ka sa isang batang walang malay dahil lamang sa isang kumpanyang hindi mo naman pag-aari at sa isang lalaking hinding-hindi ka minahal." Sa isang iglap, tila nayanig ang loob ni Maria sa mga salita ni Isa. Ang kanyang kamay, na hawak ang patalim, ay bahagyang nanginig. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Eduardo. Sa kabila ng kanyang sariling takot, lumundag si Edo patungo sa kanila upang harapin ang babaeng dati niyang kinalantari. "Maria, itigil mo na ito!" Ang sigaw ni Edo habang pilit na inaagaw ang bata. Sa gitna ng kaguluhan at paghatak, dumaan ang talim ng kutsilyo sa braso ni Eduardo. Lumikha niyo ng isang mahabang hiwa na nagpalabas ng mainit na likido sa kanyang balat. Hindi nagpakita ng dugo sa naratibo, ngunit ang sakit ay sapat na para mapabitaw si Maria kay Maya. "Mama!" Ang hiyaw ni Maya, habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang tunay na ina. Agad siyang sinalubong ni Isabela, binuhat ng buong lakas at niyakap nang tila ba hindi na muling pakakawalan. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay ang tanging katarungang kailangan ni Isa sa sandaling iyon. Kasabay niyon ang nakabibinging tunog ng mga sasakyan ng pulisya na dahan-dahang pumapalibot sa bengkang. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga pader. Tila mga bantay ng hustisya. Wala nang matatakbuhan si Maria. Ang kanyang mga balak na tumakas ay tila mga bula na naglaho sa hangin. Dahan-dahang lumapit ang mga awtoridad. Nakita ni Isabela kung paano dinala si Maria. Ang mga kamay nito ay nakagapos na ngayon sa likuran. Ang babaeng dati ay tila reyna sa kanyang pagmamalaki ay ngayon ay isang gusot at talunang nilalang na gayoy hinihila patungo sa dilim ng sasakyang pampulsya. Napasandal si Isabela sa isang container van. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Nakaupo siya sa semento habang nakayakap pa rin kay Maya na ngayon ay tahimik nang umiiyak sa kanyang balikat. Ang bawat haplos ni isa sa buhok ng anak ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Napatingin si Isa kay Eduardo na ngayon ay inaalalayan ng mga tauhan ni Arthur dahil sa natamong sugat sa braso.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Isa ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng lalaki, ngunit alam niyang hindi sapat ang isang sandali ng kabayanihan para mabura ang mga taon ng pagtataksil. Ligtas na tayo, anak. Ligtas na tayo. Ang pabulong na sabi ni Isa habang ang tunog ng dagat ay tila humahalo sa kanilang mga hikbi. Ang bagyong sumira sa kanilang buhay ay dahan-dahan nang kumakalma. Iniiwan ang mga guho na kailangan na nilang linisin. Sa gitna ng katahimikan ng pantalan, isang panibagong uri ng liwanag ang nagsisimulang sumilay sa abot-tanaw. Hindi lamang ito hustisya para sa mga ninakaw sa kanya, kundi ang simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Ano ang susunod na hakbang para kay Isabela at sa kanyang anak? At paano haharapin ni Eduardo ang katotohanang ang kanyang sakripisyo ay huli na para makuha muli ang tiwala ng asawa? Ang bawat sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang sugat sa isipan ng isang bata ay tila isang malalim na uka na hindi basta-basta nabubura ng panahon. Sa loob ng malinis at tahimik na kwarto ng ospital, kung saan pansamantalang nagpapahinga si Maya, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang banayad na paghinga ng bata. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, alam ni Isabela na may isang malaking bagyong namumuo sa loob ng kanyang anak. Nakaupo si Eduardo sa dulo ng kama, may benda ang braso at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Isabela nang may pagsusumamo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kahit munting puwang para sa kapatawaran. Isa, nakita mo naman, di ba? Iniligtas ko siya. Kahit papaano, napatunayan ko na mahal ko ang anak natin. Siguro ay pwede nating subukan muli. Para kay Maya, ang pabulong na sabi ni Edo, dahan-dahang inaabot ang kamay ni Isabela. Bago pa man magdampi ang kanilang mga balat, mabilis na iniwas ni Isa ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok sa mukha ng natutulog na anak, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag. Ang pagiging ama mo ngayon, Eduardo, ay hindi sapat para burahin ang pagiging traidor mo kahapon. Salamat sa pagligtas mo kay Maya. Utang ko sa iyo ang buhay niya sa gabing ito. Pero huwag mong isipin na ang isang sandali ng kabayanihan ay pambayad sa mga taon ng pang-aabuso at panloloko mo. Tapos na tayo, Edo, at sa pagkakataong ito, wala nang bawian. Napatulala si Eduardo. Ang kanyang huling pag-asa ay tila isang kandilang hinipan ng hangin. Bago pa siya makapagsalita, biglang gumalaw si Maya. Ang bata ay nagising na tila binabangungot. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at kalituhan. Nang makita niya si Isabela, sa halip na yumakap ay bigla itong umatras at sumiksik sa sulok ng kama. Mama! Mama Maria said you left me. Sabi niya, mas gusto mo raw ang pera sa Singapore kaysa sa akin. Sabi niya, bad daw ang real mama ko. Ang paos na hikbi ni Maya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa puso ni Isabela. Ang mga kasinungalingang itinanim ni Maria ay tuluyan ng nagugat sa isipan ng bata. Nasaktan si Isabela. Tila ba sinasaksak siya ng libu-libong karayom sa bawat tingin ng kanyang anak. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na awit na naglalayong magpaamo ng isang mailap na nilalang. Maya anak, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ni Mama. Kinuha ni Isa ang kanyang bag at inilabas ang isang lumang sobre na medyo lukot na. Sa loob niyon ay ang mga lihim na sulat na ginawa niya sa Singapore gabi-gabi. Mga sulat na hindi kailanman nakarating dahil hinarang ni Eduardo at Mara. Inilabas din niya ang isang tuyong dahon ng maple na kanyang pinulot sa isang parke sa Singapore. Ang dahon na ipinangako niyang ibibigay sa anak. Ang bawat gabing wala ako, Maya, ito ang kausap ko.
Isinusulat ko rito kung gaano kita kamahal, kung paano ko gustong amuyin ang buhok mo, at kung paano ko tinitiis ang lahat para lamang mabigyan ka ng magandang buhay. Hindi pera ang pinili ko, anak. Ikaw ang pinili ko. Kaya ako nagpakapagod doon ay dahil ayaw kong maranasan mo ang hirap na dinanas ko. Ang paliwanag ni Isa, ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong dahon. Binasa ni Maya ang mga salita sa sulat. Ang kanyang maliliit na daliri ay hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang ina. Nakita niya ang mga bakas ng tuyong luha sa papel, isang ebidensya ng pangungulila na hindi kayang pekein ng anumang salita. Dahan-dahang nawala ang pader sa mga mata ng bata. Ang laso ng pagdududa ay unti-unting hinuhugasan ng dalisay na katotohanan. "I'm sorry, Mama. I'm so sorry," ang hiyaw ni Maya habang mabilis na sumusugod sa yakap ni Isabela. Mahigpit ang kanilang pagkakayakap, tila ba binubuo nila ang mga piraso ng kanilang mga sarili na nawasak ng panluloko ng iba. Sa yakap na yon, naramdaman ni Isa ang muling pagtibok ng kanyang pag-asa. Nanatiling nakatayo si Eduardo sa pintuan, pinagmamasdan ang mag-ina mula sa malayo. Sa sandaling iyon, natanto niya na siya ay isa na lamang estranghero sa sarili niyang pamilya. Ang kanyang mga pagkakamali ay naging isang bangin na hinding-hindi na niya matatawid. Nang dahan-dahang lumubog ang araw, nanatiling magkayakap ang dalawa sa ibabaw ng kama. Ang katahimikan ay hindi na nakatatakot. Ito ay naging isang proteksyon laban sa mundo sa labas. Ang bawat buntong hininga ni Maya sa balikat ni Isabela ay tila isang hakbang patungo sa paggaling ng kanilang mga sugat. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa telepono ni Isabela. Isang tawag na magdadala sa kanya pabalik sa lugar kung saan ang lahat ng kanyang sakit ay nagsimula. Sino ang tumatawag mula sa nakaraan? At sa kabila ng paghilom ng isipan ni Maya, handa na ba si Isabela na harapin ang huling anino ng kanyang pamilyang Lopez? Ang amoy ng antiseptiko at ang mahinang ugong ng mga kagamitang medikal ay tila naging background ng isang huling pamamaalam. Sa loob ng pribadong silid ng ospital, nakahiga si Doña Carmen, ang babaeng dating nagahari-harian sa buhay ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang marangyang alahas at ang kanyang mapagmataas na tingin. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel na nakadikit sa buto at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi kailanman inasahan na makikita sa kanya, ang pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Isa sa gilid ng kama. Ang bawat hakbang niya ay maingat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa katahimikan ng isang taong malapit nang sumuko sa laban ng buhay. Nang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya, dahan-dahang iminulat nito ang kanyang mga mata. Isabela, ikaw ba yan?" Ang paos na tinig ng matanda. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Isa. "Patawarin mo ako, anak. Nabulag ako sa yaman. Naging masama akong biyenan sa'yo. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat." Naramdaman ni Isa ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang sakit na nagpapahina sa kanya. Ito ay isang sakit na may kasamang pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ang kanyang haplos ay magaan ngunit walang bahid ng puot. "Pinapatawad ko na po kayo, Ma'am Carmen. Matagal ko na pong ibinigay ang patawad na yan para magkaroon ako ng kapayapaan. Babayaran ko po ang lahat ng kailangan nyo dito sa ospital hanggang sa gumaling kayo." Ngunit bago pa man magkaroon ng pag-asa ang matanda, nagpatuloy si Isa ng may katatagan. "Pero hanggang doon na lamang po iyon. Hindi na po ako ang manugang na magsisilbi sa inyo gabi-gabi. May sarili na po akong buhay at kailangan ko ng protektahan ang katahimikan namin ni Maya. Ang patawad ko ay para sa inyong paggaling, hindi para sa aking pagbabalik." Iniwan ni Isa ang ospital na may kasamang malalim na buntong hininga.
Ang huling tanikala ng kanyang utang na loob sa pamilya Lopez ay tuluyan ng naputol. Mula doon, tumuloy siya sa isang mas madilim at mas malamig na lugar, ang pasilidad ng kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Maria habang hinihintay ang paglilitis. Ang tunog ng pagpihit ng mga bakal na pinto at ang mabigat na yabag ng mga gwardiya ay tila nagpapabigat sa hangin. Sa loob ng visitor's room na nahahati ng isang makapal na salamin, naupo si Isa at naghintay. Nang lumabas si Maria, halos hindi siya makilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang mapang-uyam na ngiti. Naparito ka ba para pagtawanan ako, Isa? Para ipakita na ikaw na ang nanalo? Ang tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa maliit na silid. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Nanatili siyang kalmado, tila ba ang babaeng nasa harap niya ay wala ng kapangyarihang saktan siya. Kumuha siya ng isang maliit na salamin mula sa kanyang bag at itinapat ito sa salamin na namamagitan sa kanila. Hindi ako naparito para magdiwang, Maria. Naparito ako para ibalik sa iyo ang huling bagay na ninakaw mo, ang sarili mo. Ang sabi ni Isa, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit nakatitirik. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Hindi ako ang sumira sa iyo. Hindi ang batas, at hindi rin si Eduardo. Ang sarili mong inggit ang pumatay sa mabuting tao na dati mong pagkatao. Kinain ka ng pagnanasa sa buhay ng iba hanggang sa wala nang natira sa iyo kundi ang galit na yan. Natahimik si Maria. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isa ang pagguho ng maskara ng kanyang dating kaibigan. Tapos na ako sa iyo, Maria. Hahayaan ko na ang batas ang humatol sa mga ginawa mo. At hahayaan ko ang konsensya mo ang magsilbing bilangguan mo habang buhay. Tumayo si Isa at tumalikod. Hindi na nilingon ang paghagulgol ni Maria sa likod ng salamin. Ang bawat hakbang niya palabas ng kulungan ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na ilang taon din niyang dinala. Naglakad si Isa patungo sa isang tulay na matatanaw ang isang malawak na ilog. Ang hangin ay sariwa, humahaplos sa kanyang bagong gupit na buhok. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang pitaka, ang singsing na simbolo ng kanyang mga luha at sakripisyo. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, hindi nang may pait, kundi nang may pasasalamat sa mga aral na ibinigay nito. Sa isang banayad na galaw, binitawan ni Isa ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa tubig ay hindi narinig. Ngunit nakita niya ang maliliit na alon na nilikha niyon bago ito tuluyang lumubog sa kailaliman ng ilog. Kasama ng singsing na yon, hinayaan niyang anurin ng agos ang lahat ng kanyang dusa, ang lahat ng kanyang galit, at ang lahat ng kanyang nakaraan. Tumingala si Isabela sa langit. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng pera o kapangyarihan. Ang kalayaan ng isang pusong marunong magpatawad, ngunit marunong ding magpahalaga sa sarili. Mama! Ang masayang sigaw ni Maya mula sa malayo. Nakita ni Aiza ang kanyang anak, nakasama ni Tita Flora, kumakaway at tumatakbo patungo sa kanya. Niyakap ni Isa ang kanyang anak nang may kasiguraduhan. Hindi na siya natatakot sa bukas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon ay tila isang bagong simula. Uuwi na tayo, anak. Uuwi na tayo sa tunay nating tahanan. Sa di kalayuan, ang kalsada patungong probinsya ay tila nag-aanyaya, isang landas na puno ng liwanag at mga bagong pangarap. Ano ang naghihintay kay Isabela sa kanyang pagbabalik sa kanyang pinagmulan? At paano magsisilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa mga taong nawalan na ng pag-asa sa gitna ng pagtataksil? Ang simoy ng hangin ay tila naglalaro sa kanyang buhok
habang ang lumang kotse na kanyang minamaneho ay dahan-dahang bumabaybay sa kalsada patungo sa probinsya. Ang mga tanawing dati niyang tinatanaw lamang mula sa bintana ng isang mamahaling kotse, ngayon ay kanyang nilalasap. Ang mga bukirin, ang mga bundok, at ang mga simpleng bahay na gawa sa kahoy. Ang bawat paghampas ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang yakap mula sa kalikasan, isang paalala na siya ay malaya na. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana. Ang kanyang dating kalungkutan ay napalitan ng isang banayad na ngiti. Ang mga alaala ng kanilang paghihirap ay tila unti-unting natutunaw sa puso niya. Hawak niya ang kanyang paboritong bubel, ang tanging laruan na tila naging saksi ng kanyang mga paghihirap. "Mama, malapit na ba tayo?" Ang tanong ni Maya. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. "Oo, anak, malapit na tayo." Ang sagot ni Isa habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang bawat kanto, ang bawat puno ay tila nagbabalik sa kanya ng mga alaala. Mga alaala ng pagkabata, mga alaala ng pag-asa, at mga alaala ng pag-ibig na hindi nasusukat. Pagdating nila sa kanilang baryo, ang bawat mata ay tila nagtataka. Ang mga tsismis ay dahan-dahang kukumalat at alam ni Isabela na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay pabalik, kundi isang pagsubok din sa kanyang dangal. Ngunit nang tumigil ang kanilang kotse sa harap ng kanilang maliit na bahay, ang lahat ng kanyang pag-aalala ay nawala. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang hakbang patungo sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang mga paa ay tila muling humahakbang sa lupa, kung saan siya unang natuto tumayo. At nang buksan niya ang pintuan, sinalubong siya ng mga yakap at luha ng kanyang mga magulang. "Anak, anak ko," ang sabi ng kanyang ama na si Mang Teodoro, habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga matigas na kamay na dating ginagamit sa pagtatanim ng palay ngayon ay tila mahihina dahil sa labis na emosyon. "Salamat, Diyos. Ligtas ka. Nabalitaan namin ang lahat. Hindi kami nag-alala sa iyo. Basta ligtas ka, anak." Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay umiyak ng walang tigil. Ang kanyang mga luha ay naghuhugas ng lahat ng kanyang mga takot. "Napakabuti mo, anak. Ang tapang mo. Sa amin, ikaw ang laging panalo." Pilit na nagpilit si Isabela, nakatingin sa kanila at bumukaka. Sa huli, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Ang bawat luha na lumabas mula sa kanyang mga mata ay tila isang paghuhugas ng lahat ng kanyang paghihirap. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga magulang at hinawakan ang kanilang mga paa. Pagmamano. "Patawarin niyo po ako kung nagdulot ako ng kahihiyan sa inyo, kung nasaktan ko kayo," ang sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay basag sa yak. "Pero ngayon, nandito na ako. Hindi na ako aalis." Sa gitna ng kanilang munting tahanan, isang mesa na puno ng mga simpleng pagkain ang nakalatag. Adobo, sinigang at kanin. Ang tunog ng kanilang mga tinig at ang halakhakan ni Maya ay tila isang himig ng kaligayahan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagbibigay ng lakas sa kanila, isang pagpapatunay na kahit anong pagsubok pa ang kanilang hinarap, kaya nilang harapin ang lahat ng sama-sama. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumunog ang cellphone ni Isa. Ito ay isang tawag mula sa kanyang abogado. "Magandang gabi po, ma'am. May balita po ako tungkol sa kaso ni Maria," ang sabi ng abogado. Kinabahan si Isa, ngunit pinilit niyang maging kalmado. "Ano po ang nangyari, attorney?" Napatunayan na po na nagkasala si Maria sa lahat ng paratang sa kanya. Dahil sa mga ebidensya, mahaba-habang panahon po siyang mananatili sa kulungan, ang sabi ng abogado.
Sa pagkakataong yun, alam ni Isabela na ang hustisya ay natupad na. Ngunit hindi siya nakaramdam ng saya o galit. Sa halip, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hindi dahil sa ang kanyang kalaban ay natalo, kundi dahil natapos na ang mahabang paglalakbay niya patungo sa liwanag. Sa paglubog ng araw, nakatayo si Isabela sa tapat ng bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Hindi siya nagpakalugmok sa kanyang kahinaan. Sa halip, ginawa niya itong lakas. At ngayon, sa kanyang pagbabalik sa kanyang tahanan, alam niyang siya ay tunay ng malaya. Ano ang kinabukasan ni Isabela? At ano ang magiging legacy niya sa mga taong tumanggap ng kanyang kwento bilang inspirasyon? 3 taon na ang nakalipas. Ang mga dating guho ng buhay ni Isabela ay naging isang magandang tanawin ng tagumpay. Sa kanyang bagong tahanan sa kanilang probinsya, ang kanyang negosyo, isang matatag na sangay ng kumpanya ni Sir Arthur, ay lumalago ng maayos. Sa halip na maging isang biktima ng tadhana, siya na ngayon ang isang huwarang leader. Isang babaeng nagbibigay ng trabaho sa kanyang mga kababayan at isang inspirasyon sa iba. Sa umaga, pinagmamasdan niya ang mga bulaklak sa kanyang hardin, nag-aalaga ng mga halaman na tila nagpapatunay na kahit sa gitna ng mga bagyo, ang buhay ay patuloy na tumutubo. Sa kanyang puso, ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanan. Ang bawat araw ay tila isang regalo, at ang kanyang mga pasasalamat ay hindi naglalaho. Sa kanyang silid, nakaupo si Maya, ang kanyang anak, na ngayon ay isang dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa katalinuhan, at ang kanyang mga ngiti ay tila sumasalamin sa kanyang ina. Wala na ang takot sa kanyang puso, dahil ang kanyang ina ay naging kanyang lakas. Mama, ano po ang plano mo ngayon? Ang tanong ni Maya. Ang plano ko, anak, ay ang patuloy na mahalin ka, alagaan ka, at bigyan ka ng isang magandang kinabukasan. Gusto kong maging masaya ka. Ang sagot ni Isa, habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Hindi na kailangan ni Isa ng isang lalaki upang maging masaya. Mayroon siyang kanyang anak, kanyang pamilya, kanyang negosyo, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan, ang kalayaan mula sa mga tanikala ng pagtataksil, at ang kalayaan na yakapin ang kanyang sarili. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, nakita ni Isa ang isang dating bangkang pangisda na kanyang binili at ipinagawa. Sa paglubog ng araw, anak, dadalhin kita sa isang lugar kung saan ka magiging malaya, ang sabi ni Isa. Sa gabing iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa karagatan, hinawakan ni Isa ang kamay ni Maya. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa buhanginan, tila isang simbolo ng kanilang pinagsamang paglalakbay. Nakita ni Isa na ang bawat hakbang niya ay tila pagpapatunay na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang bawat pagsubok ay may kasamang aral. Alam mo, anak, minsan iniisip ko kung bakit nangyari sa atin ang lahat ng ito. Bakit kami pinagpalang makaranas ng ganitong pagsubok? Bakit kailangang dumaan sa ganito? Ang sabi ni Isa habang ngumingiti. Siguro, Mama, para mas lalo tayong maging matatag at para malaman natin na kahit anong mangyari, kaya natin. Ang sagot ni Maya. Tama ka, anak. Ang sagot ni Isa. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng sakit na kaya niyang tiisin, kundi sa tapang niyang bumitaw at mahalin ang sarili. Sa pag-ibig na yon, nakita ko ang aking tunay na kalayaan. Habang dahan-dahang inaabot ni Isa ang kanyang mga kamay, nilanghap nila ang sariwang hangin na parang isang simbolo ng kalayaan. Ang kanilang mga yapak ay tila isang patunay na ang bawat pagsubok ay may katapusan at ang bawat katapusan ay may bagong simula.
Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa dalampasigan habang ang kanilang mga yapak ay tila unti-unting natatatakpan. Isang bagong umaga ang sumisibol at ang dalawa, magkasama, ay nagsimula na namang lumakad patungo sa liwanag kasama ang kanilang mga pangarap sa kanilang mga puso.